Pero ang sabi nila, girlfriend mo na siya, Kiefer. Siya pa naman ang pinagsasilosan ko ron, lalo na't sekretary mo pa siya. Kunwaring tampo ni Claudia. Ano ka ba naman, Claudia? Wala ka namang dapat ikaselos dun eh. Saka kung pinapatulan ko man siya minsan, dalala na ng pagkalalaki ko. Kung makikita mo siyang natutuwa o kinikilig sa akin, wala lang yun. Fling lang kung tawagin. Kung kanyan ba naman na hindi pa tayo mag-asawa nagsaselos ka na, paano pa kaya kung mag-asawa na tayo? Baka sinusugod mo na ako. Oo nga naman, Claudia. Kiefer is right. Hindi na pinakinggan pa na si Manta pinag-uusapan nila at mabilis siyang lumabas sa building na iyon at sumakay sa taxi ang pinaghintay niya kanina. Buti na lang nandun pa. Mabilis ako nagpatid sa bahay ko at inabutan na lang siya ng 1,000. Kinatok ko yung bahay ni Ate Sara. Binuksan niya naman agad. Oh, Samantha, bakit? Pinapasok niya ako sa bahay niya at umupo naman ako sa sofa nila. Ate, pwede dito muna ako? May problema ba? Tanong ni Ate sa harap ko na nag-aalala. Pwede mo bang kunin mamaya mga gamit ko? Ha? Saan ka pupunta? Basta ate, baka kasi maabutan ako ni Kiefer dyan eh. Nag-away ba kayo? Basta ate. Umupo naman siya. Ay puro ka na lang basta eh. Please ate. Pakiusap ko na. Sige, sige. Kumain ka na ba? Inilingan ko naman siya. Kumain ka na muna dyan. Pupunta na ako sa bahay mo. Tinanungan ko naman siya saka kumain na. Gusto kong umiyak ng umiyak pero ayaw kong ipakita kay Ate Sara yun. Bakit mo ginawa sa akin ang lahat ng ito, Kiefer? Nakakatawa lang na ka-fling mo lang pala ako. Bakit naman ganun? Ako lang pala nakakalam na girlfriend mo ako eh. Imaginary boyfriend lang pala kita. Hindi mo naman sinabi, di sana nakadistansya naman ako sa'yo. Wala palang dapat ikaselo sa akin si Claudia kasi naman wala lang ako. Dala lang ng pagkalalaki mo. How ironic. Mabilis kong pinalis sa mga luha ko at kumain na lang. Babalik ako. Babalik ako kapag may kain na akong ipagmalaki sa inyong lahat. Pangako babalik ako at sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ito. Pasensya ka na ate ha. Ikaw na munang bahala sa bahay ko. Kung gusto mong ipaupahan, bahala ka. Saan ka ba kasi pupunta? Sa ngayon ate, ayoko na may nakakaalam. Sige na ate, aalis na ako. Mag-iingat ka. Tinanungan ko na lang siya at mabilis nang umalis sa bahay nila at tagabang ng taxi at nagpahatid sa Cubao. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bahala na kung saan ako dadali ng hangin. Tulala ako nakatingin sa labas habang nasa biyahe kami papuntang Cubao. Hindi ko alam kung ano iisip ko dahil kahit na nag-iisip ako, wala naman ako naiisip. Hindi ko alam, pati ako'y naguguluhan na. Hanggang sa hindi ko na malayang nasa Cubao na pala kami. Kinuha ko ng ilang gamit ko sa binaba at binayaran ng taxi. Nilagay ko na muna sa mga upuan ng bag ko at tagtingin-tingin sa mga bus doon. Cubao to Cabanatuan, Cubao to Baguio, Cubao to Tagaytay, Cubao to Batangas, Cubao to Baler. Mga basa ko sa mga karato ng nasa unahan ng bus. Lahat ng yun hindi ko alam ang pupuntahan. Lahat ng lugar na yan hindi ko pa napuntahan. Wala akong pupuntahan sa mga lugar na yan pero isang lugar lang ang umagaw na tensyon kung pwede kong puntahan kahit na wala akong alam doon. Isang lugar na hindi ko pa masyadong kilala sa Maynila pero minsan ko nang narinig ito. Mabilis akong sumakay sa bus na iyon at pumeso sa likod. Hilaw na lang ako napatawa nang malala ko mga sinabi niya. Damn you, Kiefer. Fling pala ha? Ipinikit ko na lang ang mga mata ko na mag-umpisa ng umandar ang bus. Wala akong mapupuntahan. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko sa lugar na yon. Hinayaan ko na lamang na maglayag ang isip ko at nakatulog din pagkatapos. Nagising na lang ako na mag-ingat sa paligid ko. Tumingin ako sa labas at tatingin ko'y nasa bus stop kami. Bumaba na lang din ako para makakain kahit na noodles lang. Pagkatapos namin umalis din agad. Natulog na lang ulit ako. Hindi na ako bumaba ng mga sumunod na bus stop at natulog na lang na makarating na kami. Alas 8 ako nakaalis sa Cubao. Alas 2 na. Saan ako ngayon tutuloy dito? May hotel kaya dito? Binaba ko lahat ng gamit ko saka bumaba ng bus at naupo sa mga upuan ng terminal. O sakay kayo dyan, sakay-sakay. Dinig kong sigaw ng mga tricycle driver. Lumapit ako sa kanila at magtatanong. Sakay iha. May hotel po ba dito? Ah oo, bago ka ba dito? Opo eh. Ay sige iha, sakay ka na ihatid na kita sa Costa. Hindi ko na siya sinagot at kinuha ko na mga gamit ko. Tinulungan niya naman ako magbuhat saka ako sumakay. Tumingin na lang ako sa labas at saktong pagliko niya pakaliwa, nakita kong kulay asul na police station. Hindi ko na masyado makita dahil madilim. Patuloy pa rin ang pagdadrive ng tricycle hanggang sa ihinto niya ito sa isang lugar. Yan ang Costa iha, mag-check-in ka na lang. Sambit ni Manong habang binababa ang mga gamit ko. Anong lugar ho ito? Ah, sa Bang Baler. Itong lugar na tong pinakasikat sa buong Baler. Pagmamalaki niya. Napatango naman ako. Sige iha, mauna na ako.
Welcome sa Baler Aurora. Nakangiti niyang sambit kaya nganitaan ko na lang din siya. Pumasok na ako sa loob at sanalubong naman ako ng guard at tinulungan sa mga gamit ko. Good evening, ma'am. Ay, umaga na pala. Good morning po. Kakamot-kamot niyang sambit. Good morning, kuya. Balik kong bati. Iginiya niya naman ako sa front desk at nganitaan ako ng isang babae. Good morning, ma'am. Check-in po ba? Tumango naman ako sa kanya ako inabutan ng parang isang logbook. Sinulat ko doon ang pangalan ko at kung ilang days. Here is your room key, ma'am. Enjoy your stay. Tumango na lang ako. Tinulungan naman ako ng ibang staff na madala mga gamit ko sa room. Pagpasok ko, hindi na rin ako masyadong nilibot ang paningin dahil gusto ko nang matulog. Pinababa ko na lang sa kanila sa sala sa mga gamit ko, saka ako humiga sa kama. Bakit parang nakakarinig ako ng alon ng dagat? Pinagsawalang bahala ko na lang yun at natulog na. Kinabukasan, nagising ako dahil sa napakasakit na sikat ng araw na nagmumula sa malaking bintana. Pupungay-pungay pa ang mata kong bumangon saka dumiretso sa banyo at nagsipilyo. Paglabas ko ay mabilis kong kinuhang cellphone ko at tinignan ng oras. 9:00 na pala, kaya pala masakit ng sinag ng araw kanina. Binuksan ko ang phone ko at dun ko nakitang maraming missed calls ni Kiefer at ilan naman ang kay Ate Sarah. Binasa ko na lang din ang ilang messages ni Kiefer. Where are you? Baby, please answer your phone. Please don't make me worry. Answer your damn phone. Where the hell are you? Saan ka bumili ng mga gusto mong bilhin? Susunduin kita. Damn, I'm going crazy, baby. Please come home. I went to your house pero wala ka dun. I am worried. Please tell me where are you? Mababaliw ako. Whatever. Pagkatapos ko mabasa yung lahat, ngayon, akala mo kung sino nag-aalala? Hayaan mo sa susunod na balik ko. Ikaw naman na magkakaroon ng imaginary girlfriend. Dongya ka? Pagkatapos mo akong ipahiya sa harap ng parents mo at kay Claudia, may makuha ka pang iharap ka sa akin? Buti na lang pala sinundan kita dahil kung hindi, magmumukha pala akong tanga. Tapos todo ang ngiti ko kapag iningisihan ako ni Claudia dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Tapos ganito lang maririnig ko? Wrong spelling naman yung Claudia niya. Pinagdidelete ko na lang yung message niya saka ko binasang kay Ate Sarah. Galing dito si Kiefer, mukhang galit na. Para nag-aalala sa'yo, Samantha. Nasaan ka na ba kasi? Bakit ninyo pag-usapan ang problema ninyo? Dililit ko na lang din yon saka pinabagsak na cellphone ang binaba. Kailangan kong palitan ng SIM ko. Bumaba ako para makakain ng umagahan. Habang pababa ako, dinig ko talagang alon ng dagat. Hindi kaya malapit lang ako sa dagat? Pagbaba ako papuntang restaurant nila, kita ko na ang kulay asul na dagat. Oh my God! Malapit ako sa dagat. At least makakapag-relax pala ako dito. Umorder na lang ako ng pagkain ko saka ako pinagmasal ng dagat habang nilalakap ang salty air niya. Kahit papaano pala may mapagbililibangan ako dito kaysa umiyak ako maghapon. Enjoy your meal, ma'am? Saad na isang waiter kaya tinanguan ko na lang siya at kumain. Pagkatapos kong kumain, kailangan ko maghanap ng trabaho. Sana hindi ako mahirapan maghanap ng trabaho dito. Pagkatapos kong kumain, naggayak na rin ako saka ako lumabas ng hotel. Sakay! Napalingon ako sa gawin ng sumigaw at isang tricycle driver. Tinaas ko naman ang kamay ko senyales sa sasakay nga ako. Mabilis naman siyang pinuntahan ako. San ka, iha? Sa bayan po. Sagot ko saka sumakay. Sa labas ko na lang itinuon ang paningin ko at pinagmasdan ng paligid. Well, maganda naman dito. Mukhang hindi rin uso ang traffic. Habang nasa biyahe kami nakakita ako ng bangka sa may ilalim ng tulay. Nakita ko rin ang munisipyo nila na malapit lang din pala sa museo ba yun? Hindi ako sigurado. Marami rin mga naglalakad na sa tingin ko yung mga turista. Nakarating kami sa mismong palengke. Dito ba, iha? Ito na po ba ang mismong bayan? Oo. Inabutan ko naman siya ng 100 saka bumaba at aalis sa sana nang tawagin mo ko. Sukli mo, iha, oo. Abot niya sa akin ng 80 pesos. 20 lang ang pamasahe? Sa bagay, hindi naman katulad ng Maynila. Mahal talagang pamasahe. Naglakad-lakad na ako saka sinubukan maghanap. Bumili na rin ako ng buy data ko dahil parang yun lang madalas na kinukuha sa lugar na to. Nagpasa rin ako ng isang maliit na tindahan pero tatawagan na lang daw ako. Kapag sinabing tatawagan ka na lang, 50-50 yun. Hindi mo sigurado kung tatanggapin ka ba o hindi. Halos malibot ko na rin pero wala pa rin talaga ako nahahanap hanggang sa abutan na ako ng hapon. Umuwi ako sa tinutulayan ko at pasalampak na umupo. Nagugutom na ako. Hindi nga pala ako nananghalian kanina. Bumaba na lang ako saka kumain. After that, nagtungo ako sa labas at sinundan ng braso sa sementadong bakod. Nakaka-relax talaga ang simoy ng hangin. Bumaba ako para sa buhangin lang maupo at papanoorin na lamang ang paglubog ng araw. Pinanood ko na lang ilang mga turista na nagsasurfboard, mga bata naghuhukay sa buhangin, tapos lalagyan ng tubig.
Pamilyang masayang kumakain at magjowang naglalakad sa playa. Nanatili ako doon hanggang sa lumubog ang araw at nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag. Nagsimula na magsindi ng mga ilaw, saka ako pumasok sa kwarto ko. Binuksan ko na lang ang TV ng kwarto ko pero mabilis ko rin yung pinatay nang tungkol ito sa engagement party ni Kiefer at Claudia. Akalain mo ba namang hanggang dito, umabot pang pagmumukha ninyo? Sana maging masaya ka sa magiging asawa mo, Kiefer. Sana hindi ka magsisi sa huli. Humiga na lang ako sa kama ko at natulog dahil nakakapagod na maglakad at maghanap ng trabaho. Bukas susubukan ko na namang maghanap dahil hindi ko kakayanin nang ipon kong 1 taong wala akong trabaho. Baka nga hanggang 5 buwan lang yun kaya kailangan ko makahanap. Maaga ako nagising at kumain. Saka umalis ako talaga hanap na naman ng trabaho. Kahit naman, sige hanap, mainit. Wala talaga ako mahanap. May mga hiring man pero ang gusto nila 4 years graduate. Hindi naman ako nakagraduate Habang naglalakad ako sa mga sunod-sunod na mga malalaking bahay, may nakita ko nakapaskil sa gate nilang wanted yaya. Kailangan ko na siguro itong patulan dahil hindi talaga pwedeng wala akong trabaho Pinindot ko ang doorbell nila at may lumabas naman na isang matanda. Ano yon, iha? Itatanong ko po sana kung naghahanap pa rin po kayo ng yaya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang baba. Stay in dito, iha. Estudyante ka pa yata hindi na po. Huminto na po ako. Taga rito ka ba? Hindi po. Taga Maynila po ako bakit dito ka naghahanap ng trabaho? Di hamak na mas mataas ang pasweldo doon. May nangyari lang po kasi Sige na po. Ako lang po ang papasok kahit stay in po. Nakangiti pong sabi. Binuksan na naman ang gate saka ako pinapasok. Ipapakiusap pa kita sa boss namin ha at siya na magdedesisyon kung tanggap ka ba o hindi. Tumango naman ako sa kanya at sumunod. Nilibot ko pa ang buong paningin ko sa bahay nila. Malaki siya at malawak. May mga napapansin din ako mga katulong pero bakit naghahanap pa sila ng katulong? Ma, may gusto pong pumasok. Napatigil ako sa ginagawa ko na magsalita yung katulong din siguro na nagbukas sa akin ng gate. Napatingin ako sa isang magandang ginang habang may hawak na dyaryo. Maupo ka, iha. Alok niya sa akin kaya umupo ako sa sofa malapit sa kanya. Iwan mo na kami, Manang Ising. Nagbaw naman yung si Manang Asing pala ang pangalan. Ilang taon ka na? Biglang tanong pa sa akin ng ginang. 20 po. Nag-aaral? Hindi na po. Napataas naman ang kilay niya sa sagot ko. Nasaan ang mga parents mo? Wala na po sila. Kita ko naman ang pandali ang gulat sa mga mata niya. I'm sorry. Okay lang po. Anong klaseng katulong po bang hinahanap ninyo? Tanong ko rin sa kanya. Ang aasikasuhin ako. Personal maid. Pwede po ako. Ngiting sabi ko sa kanya. May experience ka na ba sa trabaho? Opo. Sekretary po ako ng isang kumpanya sa Maynila dati. Bakit ka nagpunta dito? Gulat pang aniya. Long story po Nahihiya akong sambit. Okay, sige. Magsimula ka na ngayon. Talaga po? Narealize ko naman yung naging asal ko kaya tumikim ako. Talaga po? Tumango naman siya sa akin habang nakangiti. Maraming salamat po. Manang Asing, ituro mo sa kanya magiging kwarto niya. Lumapit naman na sa amin si Manang Asing. Tara na, iha. Nagbaw naman muna ako kay... Ano nga palang pangalan niya? Ma'am, ano pong pangalan ninyo? Nahihiya akong tanong. I am Lourdes. Lourdes del Carmen. Samantha Luis Vergara po. Ngumiti naman siya kaya ngumiti na rin ako bago sumunod kay Manang Asing. Iganiyan niya ako sa kwarto ko. Isang maliit na kwarto pero okay na rin. Ayusin mo na mga gamit mo saka ka pumunta kay Ma'am Lourdes. Okay po. Sagot ko kay Manang Asing at tumabas naman na siya sa kwarto ko. Naging maganda naman ang lagay ko sa bagong trabaho ko. Mabait naman si Ma'am Lourdes. Yun nga lang, parang laging may kulang sa kanya. Parang may laging hinahanap ang mga mata niya. Snack time po, ma'am. Agaw atensyon ko sa kanya habang nasa garden siya. Tinignan niya naman ako at ngumiti. Kumain siya ng mga dala ko at ibinalik na naman ang tingin sa mga halaman doon. Kayo po ba nagtanim ng mga halaman na yan? Tanong ko habang nakatingin na rin sa mga magagandang halaman niya. Oo, saka ang anak ko. Nagulat naman ako na mabanggit niya ang anak niya. May anak siya? May anak po kayo? Takang tanong ko sa kanya na kinatango niya naman. Nasaan na po siya? In heaven. Halos manlaki ang mga mata ko sa narinig. Sorry po. Hiya kong saad. Okay lang. Nakangiti niyang sabi. Hindi naman ako nagsalita pa dahil baka may mabanggit pa ako na hindi niya magugustuhan. 2 linggo na rin ako simula na matanggap dito at okay naman ako. Mababait din ang mga amo ko lalo pa yung babae. Yung amo ko namang lalaki uuwi lang kapag hapon dahil busy din daw sa negosyo nila.
Nasa garden ako ngayon at nagdidilig ng mga halaman. Ang gaganda talaga, iba't ibang kulay. Kung anong klase kang halaman ay sama-sama sila. Nagkakaroon na rin ng dahon ng mga rose na tinanim ko noong nakaraang linggo. Nag-cut kasi si Manong Damian noong nakaraan ng rose, kaya kinuha ko. Saka ko tanim muna sa polybag. Nakangiti akong kumakanta habang dinidiligan ang mga buhay ko ng rose. Mukhang maganda ang gising Napalingon ako kay Ma'am Lourdes na magsalita siya sa likod ko. Ay, good morning ma'am. Pinatay ko na muna yung hawak kong hose dahil pagtitimpla ko siya ng kape niya. Titimpla lang po ako ng kape ninyo. Saad ko at ngumiti naman siya. Pagkatapos ko magtimpla, bumalik ako sa garden. Binigay sa kanya ang kape. Tawagin na lang po ako kung may kailangan po kayo. Tumango naman siya sa akin kaya bumalik na ako sa pinagdidiligan ko kanina. Samantha, iha, may bago kong halaman. Medyo malayo pa lang si Manong Damian ang sinabi niya yun. Talaga po? Masayang sabi ko. Inabot niya sa akin na isang kulay violet na halaman na halos puro bulaklak na ang nandun. Parang bouquet siya. Ay, si Lavender. Saad ko. Lavender bang tawag dyan? Takang tanong niya sa akin. Ay, hindi po. Tawag ko lang po dito sa halaman na to. Ay, ganun ba? Sige, lavender lang din itatawag ko dyan. Sambit niya. Kinuha ko naman na yung gulok saka ako tinanim sa walang laman na polybag iyon. Mahilig ka sa halaman? Napatingin ako kay Ma'am Lourdes na malapit siya sa akin. Opo Pasensya na po kayo kung pinapakilaman ko po ang garden ninyo. Ngumiti lang naman siya saka umupo para matapatan ako. Parang ang anak ko, mahilig din. Nakangiti niyang sabi pero parang ang lungkot ng mga mata niya. Hinawakan ko ang kamay niya dahilan para tingnan niya ako. Huwag na po kayong malungkot. Panigurado po masaya na siya ngayon. Pilit ang ngiting pinakita niya sa akin. Gusto niyo po sabay tayong magtanim? Masayang aya ko sa kanya. Para namang nagliwanag ang mukha niya at sabay kami nagtanim na dalawa. Naging masayang pagdaan ng bawat araw ko sa bahay nila at napapadalas na rin ng tawa at ngiti ni Ma'am Lourdes. Isang buwan na rin ako sa kanila pero hindi ko alam. Parang lagi akong pagod. Madalas na rin akong mahilot naging maselan sa bawat amoy. Lalo na kung makakamoy ako ng bawang. Para akong laging masusuka. Pinaglinis ako ni Manang asing ng isda pero hindi ko palang nasisimulan nang biglang hukayin ng tiyan ko at masuka. Nagtungo ko sa lababo at doon ko sinukang lahat. Bakit ang baho ng isda? Patuloy ang pagsukang ginagawa ko at halos manghina na rin ang buong katawan ko dahil doon. Naghilamos ako at uminom ng tubig. Nagulat pa ako nang pagtayo ko'y nakita ko si Ma'am Lourdes. Kunot na kunot ang noo. Are you okay? Nag-aalanang tanong niya kaya tinanguan ko naman siya kahit nahilong-hilo na talaga ako. Bakit ka pinagpapawisan ng malalamig? Kinapa niya ako sa noo. Magpahinga ka na muna. Sinamahan niya ako sa sofa at ipinahinga ang sarili. Ayos ka lang ba, iha? May sakit ka ba? Nag-aalala na ring tanong ni Manang asing sa akin. Okay lang po ako. Hinang-hina akong sabi. Kailan pa? Napatingin ako kay Ma'am Lourdes na magsalita siya. Tinignan ko naman siya na nagtatanong. Manang asing, kunin mo yung piti ko sa kwarto. Maotoridad namang utos si Mang Lourdes. Ano pong ibig ninyong sabihin, ma'am? Takang tanong ko na rin. Isang linggo na kitang inoobserbahan, Samantha, at napapadalas ang pagkahilo mo. Nakikita rin kita napapahawak sa mga dingding kapag nahihilo ka. Napapadawal ka rin kapag may mga ayaw kang amoy. Ngayon ka lang nasuka. Hindi ka naman nalabas sa bahay at gaya ng sinabi mo galing kang Maynila. Imposible namang dito ka nabuntis. Halos mamulang buong mukha ko sa sinabi niya. Buntis? Sino? Ako? Naalala ko 2 beses na nangyari sa amin ni Kiefer at hindi nga imposibleng mabuntis ako lalo pat wala naman siyang ginamit na kahit anong proteksyon. Shit! Yari na! Ito na po, ma'am. Abot ni Manang asing na isang piti. O eto, gamitin mo. Umihi ka saka mo ilagay dyan. Tinuruan niya akong gumamit dun sa kabagsak balikat ako nagtungo sa CR. Pagkatapos ko'y lumabas na rin ako at binigay iyon kay Ma'am Lourdes. Tahimik kami habang nakatingin kay Ma'am Lourdes habang tinitingnan niya ang piti. Makalipas ang ilang minuto ay binaba niya ng piti at diretso nakatingin sa akin. Positive, you're pregnant. Ani ang nakapagpalamig sa buong katawan ko. Bigla naman nagbuhusan ng mga luha ko at lumuhod sa harap ni Ma'am Lourdes na siyang kinagulat pa niya. What are you doing? Ma'am, alam ko pong makapal na mukha ko para hiningin pa sa inyo to. Ma'am, please, wala po akong pwedeng puntahan. Lumuluha kong sabi sa kanya. Napatingin ako kay ma'am nang hawakan niya mukha ko at punasan ng mga luhang nandoon. It's okay, iha. Come here. Mas lalo ko naiyak na yakapin niya ako tapos ang mga buhok ko. Umupo kaming dalawa sa sofa nang kumalma na ako. Nakayuko ako nakarap kay Ma'am Lourdes. Wala kang dapat ipag-alala, iha. It's okay. Wala ka namang balak ipaglagig yung bata, hindi ba? Parang masayang tono niyang aniya.
Tumango naman ito sa kanya. Good choice, Iha. Natatandaan mo ba yung nabanggit kong anak sa'yo? Tumingin naman ako sa kanya at tumango. She commit suicide. Malungkot niyang ani. Kaedad mo siya nang mabuntis din siya. Naluluha niya ng sabi. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy naman sa pagkukwento si Ma'am Lourdes. Ang akala niya hindi namin siya matatanggap dahil nabuntis siya habang nag-aaral. Nakita na lang namin siyang wala ng buhay sa kwarto niya. Nagpuna siya ng luha at nagtuloy sa kwento. Hindi pa rin namin alam na buntis siya noon. Nalaman ko na lang sa sulat niya. Ginawa niya yun dahil natatakot siyang malaman namin at baka raw ma-disappoint niya kami. Sabi ko noon, bakit di niya na lang sinabi sa akin at di naman kami magagalit. So suportahan naman siya pero hindi niya man lang sinubukan. Umiiyak na siya at nanatili naman ako nakikinig. Hindi niya na sinubukang sabihin sa amin dahil hindi daw siya kayang panindigan ng boyfriend niya dahil nag-aaral pa silang pareho. Humihikbi na siya. Kaya po ba gano'n na lamang ang lalim ng lungkot ng mga mata ninyo? Saad ko. Lumapit ako sa kanya at ako naman ang yumakap sa kanya. Tama na po. Lalo lamang po kayo masasaktan kung patuloy niyo pa yung inaalaala. Inagod ko ang likod niya at pinunasan niya naman ang luha niya at kumala sa yakap ko. Nagkaroon lang ulit ng kulay ang buhay ko nang dumating ka at may mga similarities kayo. Nakangiti niyang sabi kahit nabasa na rin ang mukha niya ng luha. Dito ka muna hanggang gusto mo. Susuportahan ko maging anak mo. Niyakap ko ulit siya at nagpasalamat. Salamat at nagkaroon ako ng among katulad niya. Maraming lumipas na araw, linggo, pati na rin ang buwan. Mabilis lumaki ang tiyan ko at araw-araw natutuwa sa akin si Mommy Lourdes at Daddy Joaquin. Yan ang gusto nilang itawag ko sa kanila dahil tinuturing naman na dalawang na akong anak. Oh, naramdaman mo ba yon, Han? Tuwang-tuwang sabi ni Mommy habang nakahawak silang dalawa sa tiyan ko. Of course, gusto ko lalaki ka. No, gusto ko babae. Lalaki, babae. Natawa naman ako dahil sa kanilang dalawa dahil sa pagtatalo nila sa magiging gender ng anak ko. Isang buwan na lang at kabuwanan ko na. Mabilis lumipas ang lahat at ngayong araw ng due date ko at halos hindi ko alam kung saan ako papeso. Ang balakang ko dahil sa sakit. Talagang kumikarot na yung sakit. Tiis lang, Iha. Kaya mo yan. Pagpapalakas ang loob sa akin ni Mommy. Nandito na kami sa premiere. Inaasikaso na ako ng mga doktor. Nag-labor pa ako ng ilang oras bago ko tuloy nailabas ang anak ko. 4 years after. 4 na taon pa rin pala simula na makalabas ko si Kenneth. Oo, tama. Lalaki ang anak ko at kahit sa anggulo mo tingnan, kamukha siya ni Kiefer. Nakakainis dahil pati ugali ng ama niya nakuha niya. Do you want snacks, baby? Tanong ko sa anak ko naglaro malapit sa pool. Mayaya naman siya nagbabantay sa kanya kaya okay lang. Nah, I don't like it. Can I go to the park tomorrow? And why do you wanna go there? I just want. Malamanin niyang sabi kahit natono pa ng pamatanda ang boses niya. Fine, take care. Sukong saad ko. Saka siya nagpatuloy sa ginagawa niya. Hinayaan ko na lang siya at nagtungo sa opisina ni Daddy. Kumatok muna ako ng 3 beses bago niya ako pinapasok. Yes, Iha? Tanong niya habang nakatingin sa laptop niya. Umupo naman ako sa upuan sa harap niya. Sigurado na ba kayong ako ang ipapadala ninyo sa Maynila? But I'm okay here, Dad. Tinignan niya ako, tiniklop niya na muna ang laptop niya, saka humarap sa akin. Of course, Iha. Ikaw ang pagkakatiwalaan ko sa negosyong yun. Totally, ikaw ang nagsasuggest about the business, remember? Yes, Dad, pero paano po kayo? Of course, sasama kami. Nandito naman sa Sebastian para pangalagaan ang iba pa nating negosyo. Saka sa'yo namin ipapamana ang negosyong iyon, Iha. Napabuntong hininga naman ako sa sinabi niya. Matagal na kasi nilang napag-isipan na lahat ng kayamanan nila ay sa amin ang anak ko mapupunta. Huwag mong sabihin hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin tanggapin. Iha, hindi ka na iba sa amin ng mami mo. Saka negosyo mo yun. Eh Dad, ako lang po nagpalaki at nagpalago sa negosyo yun pero hindi po sa akin dahil pera nyo pa rin yun. Parang inis kong sabi. No, Iha. Pera nga namin pero ikaw ang nagpakahirap dun. Huwag na tayo magtalo pa. Naasikaso ko ng lahat ng mga kakailangan ninyo ni Kenneth sa Maynila sa isang araw ng biyahe ninyo. Wait, what? Seriously, Dad? Oh God. Hililit ko ang sentido ko dahil sa sakit ng ulo. Just do what I say, okay? Napairap naman ako sa kanya. Fine, may magagawa pa ba ako? Taas kilay kong sabi sa kanya. Natawa naman siya. Susunod kami doon ng mommy mo. What? Akala ko ba'y sasama na kayo sa amin? Oo nga, pero susunod na lang kami. Napaikot naman ng mga tako doon. Whatever. Saad ko saka tumayo at tumabas sa office niya. Sanay na sila sa akin. Hindi naman sa binabasos ko sila pero ganun lang talaga ako minsan. Tinatawanan lang nila ako kapag nagsusungit ako eh. O bakit ako sa kwarto ko at inayos ko ang mga gamit namin ni Kenneth nang biglang may kumatok sa pintuan at niluwanoon si Manang Asing.
Talaga bang babalik na kayong Maynila? Malungkot niyang saad. Yun po ang gusto ni Dad Manang eh. Hindi ko naman siya matanggihan. Babalik naman kayo dito, hindi ba? Nako naman, oo naman po. Bakit naman hindi? Si Manang talaga oh. Tuluyan lang kita mag-impake. Tumango ako't nginitian ko naman siya. Simula nang ituring kong anak na mag-asawa ay pinagsilbihan na rin nila ako. Noong una naiiyak ako dahil hindi ako sanay pero nasanay din ng hindi nagtagal. Pinag-aral din pala nila ako hanggang sa matapos ko ng kursong kinukuha ko. Nagtrabaho na rin at nakagawa ng panibagong negosyo. Yun yung sinabi kanina ni Dad na pinaghirapan ko. Ako na ang pinamahalan nila dahil ako naman daw ang nakaisip ng negosyong iyon. Lumipas ang oras at araw. Ngayon na rin ang biyahe namin ni Kenneth. Bye Daddy, Lolo at Mommy La. Kaway ni Kenneth ng paalis ng sasakyan namin. Mag-iingat kayo. Susunod kami doon. I will, Dad. Saad ko saka na umalis ang sasakyan namin. Buong biyahe naming nakatulog ni Kenneth at dire-diretso naman ang van ni Daddy sa pagbiyahe. Nakarating kami sa kondong tutuloyan namin ni Kenneth at inihaga ko kasi sa kama dahil mahimbing pa rin natutulog. Iniayos ko na rin ang mga gamit namin at hiniyaan ko naman na yung bagong katulong namin sa ibang gamit saka ako nagtungo sa kusina para magluto. Naku ma'am, ako na po dyan. Tapusin ko lang po itong ginagawa ko. Saad niya na makita niya ako nag-aasikaso ng iluluto. No need. Ipagpatuloy mo lamang ang... Iyan. Yumuko naman siyang umalis at pinagpatuloy ang kanina pa nga niyang ginagawa. Tinapos ko ng ginagawa ko at maya-maya pa ay nakita ko na si Kenneth habang kinukusot pa mga mata. Halatang bagong gising. How cute. Is it night already, Mom? Namamaos pang aniya. Bakit sa bawat kilos at salita mo'y ang daddy mong naalala ko? Pinilig kong ulot sa nalubong si Kenneth. Yes, baby. Are you hungry na ba? Ngumiti naman ako sa kanya saka ko siya binuhat. Gutom na palang baby ko. Kakain na tayo, okay? Tumango naman siya saka binigyan ko siya ng pinggan at pinaghain. Natapos kaming kumain dalawa at iniwan ko na doon ang nakain namin patulong. Pinag-shower. Ang anak ko, saka binihisan ng pandulog. I am not sleepy yet, Mommy. So what do you want me to do para makatulog ka na ulit? Ngiting tanong ko sa kanya. Can you tell me about that? Inosente niyang sabi. Napaiwas naman ako ng tingin sa kanya tumikim. Okay. Gwapo ang daddy mo like you. May pagkatikil din siya minsan pero mabait siya. Pareho kayo ng tono ng pananalita. Matangkad siya, may magagandang mata, matangos ng ilong at pinkish na labi. Maputi at businessman like you? Kulot na ako siyang tinignan. Paano yan nalaman ng mga iyon? His name is Kiefer, right, Mommy? Ngiting tanong niya. Lalo nagsalubong ang mga kilay ko. How did you know? It's nothing, Mommy. Can I sleep now? Umiwas siya ng tingin sa akin saka humigat at pinikit ang mga mata. Kanino niya nalaman ng mga yun? Wala akong pinagsabihan sa balerang tungkol kay Kiefer. So how did he know? Tinitigan ko si Kenneth at alam kong hindi pa siya tulog dahil gumagalaw pa mga mata niya kahit na nakapikit ito. Pinagsawalang bahala ko na lang saka natulog na rin. Ngayong muling nagbalik si Samantha sa Maynila, muli kaya mag-cruise ang landas sila ni Kiefer? Malaman kaya ng binata nagkanak ito kay Samantha? Magkaroon kaya ng pagkakataon makapagpaliwanag si Kiefer tungkol sa mga sinabi niya sa harap ng pamilya niya at pamilya ni Claudia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.